Puspusa na ang kilos ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang mapalago ang industriya ng pagniniyog sa lalawigan ng South Cotabato. Ito ay sa harap ng kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos na makapagtanim ng 100 milyong puno ng niyog bago matapos ang kanyang termino sa 2028 bilang bahagi ng rehabilitasyon sa naghihingalong coconut industry sa bansa. Dito sa lalawigan ng South Cotabato, matatag at nananatiling pangkabuhayan ng mga residente ang pagniniyog. Ngunit, limitado ang kaalaman ng mga magsasaka pagdating sa production at processing. Kamakailan lamang nagsagawa ng 3-day technology development activity ang Philippine Coconut Authority sa pamumuno ni Acting Regional Manager 3 Emily Lorion para bumuo ng technical working group na dinaluhan ng mga agriculturists ng South Cotabato, Sultan Kudarat City Agriculturists ng General Santos City at mga magsasaka. Kabilang sa tinalakay ang monitoring, prevention, surveillance laban sa mga pesting umaatake sa kanilang pananim na niyog. Kamakailan din, sa pamumuno ng Department of Trade and Industry, nagsagawa ng inisyatibo sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Development Plan para sa 3-day Technology Development Activity. Sa naturang aktibidad, aktual na tinuruan ng mga magsasaka kung paano iproseso ang niyog, tulad ng paggawa ng coco coir, lubid, dehusking, decorticating, sewing, sorting at set-up ng twisting machines. Sa kabila ng mga aktibidad ng gobyerno, may ilang magsasaka pa rin ang naghihinaing sa kakulangan ng pagtutok ng pamahalaan lalo na sa tulad nilang nasa remote areas na pahirapan ang daan. Ayon kay Mang Laurencio Maran ng Sitio Takilay, Barangay Sarabia, Coronadal City, maliban sa mais at kamote, ang pagniniyog ang isa sa kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan, ngunit sa hirap ng daan halos walang makarating na tulong ang gobyerno sa kanilang lugar. Okay pa ba ang kita ninyo sa Kopras? Gamay lang. Ilang kilo ninyo baligya sa Kopras? Sa ubos, 26 Kilo? Kopras na na. Duway kayo suporta ang gobyerno no? Sa Kopras? Nabulig sila diri, wala no? Sa kuwan lang, mais. Kay kung pagtubo ka mais, nakaabot sa 1,000 kilo, pwede mo ipasa sa city. Pasa sa city? O sa ang resito. Tapos? May kuwan pa na sa 1,000 mo kakiluhan ng mais. May tagaan ka esmer. Umaasa si Maran na sa darating na panahon, mapagtuunan ng pansin ang kanilang lugar lalo na ang paggawa ng kalsada at maayos na transportasyon para mabilis, mailuwas at maibenta ang kanilang mga produkto na ito lamang ang kanilang inaasahan para magpatuloy sa paghahanap buhay. Para naman sa BBM Movement, obligasyon ang tutulay sa oportunidad na yayabong muli ang ating marka bilang pangunahing bansa sa produksyon ng coconut sa buong mundo. Para sa BBM Movement, June Desca, South Cotabato. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at impormasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng tsansang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin pasog ka! BBM Movement. Bansang busog ang mamamayan.